Sigbin. Totoo nga ba ito? Halina at ating talakayin sa mga kwento ni Lolo. Pero bago tayo magsimula, sana po suportahan niyo ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at comment. Salamat po. Isa ako sa mga tao na mahilig makinig sa mga kwento ng matatanda. Isa sa mga kwento na nabanggit nila ay ang Sigbin. Sa aking pagtatanong at pananaliksik ay may nakausap akong mga tao na di umano nakakita na at personal na naka-eksperyensya sa nilalang na ito. Ayon sa kanila, ang sigbin daw ay pagmamayari ng isang tao na tinatawag nilang sigbinan. Nasa dugo na daw ito ng mga taong iyon, kaya sa oras na sila ay magkaroon ng anak ay automatic naman daw na manganganak ang sigbin para sa anak ng may-ari nito. Ang sabi nila na kung meron kang alagang sigbin ay yayaman ka, pagkat ito ay pwede mong utusan na magnakaw kahit saan at wala man lamang makakita at makahuli nito. Nagsisimula ang ating kwento sa isang liblib na lugar sa mga bulubundukin ng Cebu. May mga kwento tungkol sa isang matanda na pinaniniwalaan na meron daw itong maraming alagang sigbin. Pero wala pang nakapagpatunay nito hanggang sa may isang lalaki na naglakas loob na pumunta sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Ang lalaking ito ay nagpanggap na meron din siyang sigbin at isa sa kanyang mga alaga ay nawala at di pa bumabalik. Kaya siya naparoon upang magtanong sa matanda kung meron bang naligaw na sigbin na halo sa kanyang mga alaga. Tinitigan muna siya ng matanda na para bang binabasa ang kanyang isipan at sabay sabi, "Samahan mo ako." Sinamahan niya ang matanda patungo sa niyugan. Sa unang tingin ng lalaki ay wala man lamang siyang napansin na kakaiba at ang tanging nakita niya lamang ay ang mga bunga ng niyog sa lupa. Nang biglang sumigaw ang matanda, "Magsitayo kayo." Biglang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib at para bang naninigas ang kanyang katawan sa takot nang makita niya na nagsitayuan ang mga bunga ng niyog sa lupa at unti-unting nag-iba ang itsura nito na para daw mga kambing na maiksi ang kamay sa harap. Sinubukan niyang labanan ang kanyang takot upang di mahalata at nagtanong ang matanda, "Andito ba ang hinahanap mo?" Kalmado lang niyang sinagot ito, "Wala po dito, manong. Aantayin ko na lang siguro sa amin at baka natagalan lang pag-uwi." Dali-daling umalis ang lalaki patungo sa kanila at doon niya nakumpirmar na meron talagang mga alagang sigbin ang matandang iyon. Isa din sa mga kwento na aking nakalap ay ang pagpapakita ng mga sigbin sa sikat na kalsada ngayon na Trans Central Highway sa Cebu. Dati kasi bihira lang ang dumadaan sa kalsada na iyan at bihira lang din ang mga tao na nakatira. Ang kalsadang ito ang nagkonekta sa siyudad ng Cebu at lungsod ng Balamban. Dumadaan ito sa mga naglalakihang bundok ng Cebu. Kaya di mo talaga maiwasan na merong mga misteryo na nangyayari sa lugar na ito. Kwento ito ng isang motorista na dumaan ng gabing iyon sa Trans Central Highway. Aniya, nung nakarating na siya sa lugar na tahimik ay biglang may nahagip ng kanyang ilaw sa unahan. Sa unang tingin ay para itong mga kambing at nung malapit na siya ay doon niya napansin na hindi ito kambing. Maiksi ang mga paa nito sa unahan at para silang nakatuwad pag naglalakad. Hindi siya nagpadala sa takot bagamat huminto muna siya at nilagay sa low beam ang kanyang ilaw. Halos kalahating oras siyang nag-aantay na matapos makatawid ang pinakahuling membro nito. Ganyan kadami ang nakita niya sa oras na iyon. Pagkatapos nun ay nagpaharurot na siya ng kanyang motor. Mula noon ay hindi na siya dumadaan doon pagabi
gabi. Maraming mga bersyon ang mga kwento ng Sigbin at bawat bersyon ay may sariling misteryo. Nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. Basta ang importante ay ang kaligtasan natin at hindi tayo magpadala basta-basta sa takot dahil yan ang kadalasang dahilan sa disgrasya. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Kung nagustuhan niyo ang aking kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like at mag-iwan ng comment at magsama-sama ulit tayo sa susunod na mga kwento ni Lolo.